Let's talk about increasing our faith in crisis. Ito yung ating tinatalakay at I want to continue on. Nais ko magpatuloy doon. Increasing our faith in the midst of challenging times. Pag-i-increase ng ating pananampalataya. In fact, lahat ng mga sinabi ko nauna na, yun ay mga bagay na yun na magpapa-increase ng iyong pananampalataya. Pananalangin, pagbabasa ng iyong Biblia. Wag natin, kasama na po ako dyan, kasi ang challenge natin parehas laman. Amen. So sa ngayon, pansinin ninyo, merong sifting. Hinihiling ng kaaway, sabi kay Simon, na ikaw ay ligligin. Pero sabi ng Panginoon, pansinin niyo ang sinabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon, I prayed for you. Sabi niya, that the money will still come. Ayun ba yung sinabi? Pinanalangin kita na hindi ka mawalan ng pera. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi po ba? Kahit nililiglig ka sa panahon ng pagliliglig, sa panahon halimbawa na tayo ay, being attacked, sa mga panahon na parang sa pamilya, halimbawa. Ewan ko kung naranasan ninyo yan, pero sa lahat ng anggulo, finances, sa pamilya, relasyon, sa mga bata, hindi mo maintindihan. Amen. Salamat sa Panginoon na sa mga panahon that hindi na kaya ng ating lakas. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. My grace is sufficient. Subalit sa buhay natin mga kapatid, pansinin ninyo na baka maaaring ganun ang nangyayari sa paligid natin sa ngayon, sa kapanahunan sa ngayon. Pero sabi ng Panginoon, I prayed for you that hindi niya sinabi na the money will not run out. But your faith may not fail. Bakit yun ang sinabi ng Panginoon? Because it is your faith that will make you stand strong in the midst of challenging times. It is your faith that will give you the victory during this time. Ang pananampalataya mo, it is your faith that will make you rise up and soar over the storms like the eagle. Ang pananampalataya mo, ang pagtitiwala mo sa Diyos, ang panghawak sa Kanyang salita, ang pagkuha sa Kanyang perspective. Amen. Pasimplihin na natin yon. Ano po ba ang pananampalataya, Pastor? Yung pananampalataya, pagtiwala sa Diyos, pagkilala na merong Diyos at ang Diyos ay Ama. Na sa Espiritu natin ay merong nagsasabing, in our spirit, the Holy Spirit is there, bears witness with our spirit that we are children of God. I am a child of God. Sa tingin ba natin, ako during my lifetime, ang naranasan ko lang na matindi-tindi, COVID. Yun lang yung parang very, sa lifetime ko na kung saan aware ako sa pangyayari na hindi na ako bata. Dati, na parang naranasan yung martial law, mga ganyan-ganyan. Pero bata ka pa Hindi mo pa na masyado. Pero ang naka-apekto na labis-labis at saka global na pangyayari, COVID. Pero do you think na yung COVID na surpresa si Lord? Sa tingin natin? No, really. Sa tingin nyo na surpresa si Lord? Uy, nakakagulat yun Hindi po ba? O sa tingin niyo yung pagtaas ng nung 60 pa lang ang langis. O yung diesel, halimbawa diesel ang gamit ko. Tapos nag 120. Sa tingin niyo nagulat si Lord?
Noong nag 140, 150, nagulat pa rin si Lord? O ano man ang mangyayari maaari, magugulat kaya si Lord? Hindi nagulat ang Panginoon. Amen? Ang tanong, Lord, nasaan ang provision? Hallelujah. God is never caught by surprise. Yun yung gusto ko makita natin. Including myself. We have to remind ourselves. Nagugulat tayo sa mga pangyayari. Amen. Pero nagugulat lang tayo. Ang tanong natin lagi, kasi ang Panginoon ay, kung kilala natin ang ating Panginoon, kung alam natin ang Panginoon, halimbawa, tingnan natin itong scripture na ito sa Psalm 77, verse 19 to 20. Hindi nagulat si Lord. Sabihin natin, hindi nagugulat si Lord sa pangyayari sa ngayon. Tanungin mo ang katabi mo, nagulat ka ba? So nagugulat tayo. Pero si Lord hindi nagulat. Amen. Bago yun, siguro puntahan na lang muna natin itong Isaiah chapter 46, verse 9 to 10. Bakit hindi nagulat si Lord? Kasi Isaiah 46, 9 to 10, sabi niya, remember the former things of old, for I am God. Alalahanin niyo yung mga dating-dati pa. Remember the former things of old, for I am God. Alalahanin niyo yung nakaraan, ako ang Diyos. There is no other, walang iba. No one like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done. Sabi niya, ako ang Diyos noon. Ngayon, wala nang iba. Ako ang Diyos na nagdi-declare ng katapusan dito pa lang sa umpisa. Kaya siya hindi nasusurpresa. Amen po ba? May sinabi din ulit sa Isaiah chapter 42 verse 9, behold the former things. Behold the former things have come to pass, and new things I now declare. Before they spring forth, I tell you of them. Sasabihin ko sa inyo bago mangyari. So hindi nagugulat ang Panginoon, amen? I declare the end from the beginning. Kaya hindi tayo dapat na magulat. Amen. Magulat lamang tayo, subalit hindi tayo nananatiling gulat o takot sa pangyayari. Kasi alam natin na merong Diyos na nakakaalam ng lahat ng ito. So ang nagiging tanong ko lagi, kasi sabi sa Proverbs chapter 2 verse number 7, kung di ako nagkakamali, that the Lord stores wisdom for the upright. So ang tanong ko lagi, the Lord stores or prepared wisdom for the upright. He stores up sound wisdom for the upright. So, ibig sabihin yan, nag-iimbak ang Diyos at naglalagay ika nga ng karunungan para sa mga matutuwid. He is a shield to those who walk uprightly. Anong shield? Wisdom. Amen. Knowledge and understanding will be the stability of our times. Amen. But He stores up wisdom for the upright. So ang tanong ko, Lord, ano ang sinasabi ng wisdom dito? What is wisdom in this? Ano, Panginoon, ang sinasabi ng salita mo? Anong sinasabi ng karunungan mo? Because you know, hindi ka nagulat, you know the end from the beginning. Alam mo na to, Lord. Amen. And for sure, meron siyang pamamaraan. Hindi po ba? Ang Diyos, alam natin na ang Panginoon gumagawa ng daan. He makes a way even when there is no way. Halimbawa, sa Psalms chapter 77, verse 19 to 20, pagre-remind sa atin ito na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang ating Ama, at kung saan tayo kabilang na kaharian at pamilya.
Ang Diyos ay kailanman hindi nagulat sa mga pangyayari. Psalm 77:19-20. Ang sabi nito, your way was in the sea, your path in the great waters, and your footsteps were not known. You led your people like flock by the hand of Moses and Aaron. Ito yung sinasabi na kung saan dumating sila nung Exodus, palabas sila ng Egypt, dumating sila doon sa Red Sea. Ang sabi ng mga Israelita, saan tayo pupunta? Exodus chapter 14, kung di ako nagkakamali. Kung lilingon sila sa likuran, ando doon yung mga humahabol sa kanila ng mga Egyptians. Dito naman sa unahan nila ay merong Red Sea. Paano nila tatawirin? Pero anong ginawa nila? Sabi ng Panginoon, di umiyak si Moses. Hindi umiyak. He cried out to the Lord, Lord! Ang sabi ng Panginoon, why do you cry to me? What is in your hand? Ba't ka umiiyak? Anong nasa kamay mo? Yung rod, yung authority. Amen. Sabi niya, i-strike mo doon sa sea. Harap mo. Pagharap niya, nahati. At sila ay nagpatuloy, hindi po ba? So ang sinasabi niyan, your way was in the sea, your path in the great waters, and your footsteps were not known. Walang sino mang nakakaalam na may daanan pala doon. Sa unahan, walang nakakaalam. Ang tanong, ang Diyos ba nagulat? Hindi siya nagulat. Ang Diyos ba may pamamaraan? Hindi lang natin alam. Amen. Ano sabi ni Jehoshaphat? Sa 2 Chronicles chapter 20, anong sabi niya? Lord, we don't know what to do, but our eyes are on you. Hallelujah. Hallelujah. Ang challenge ko lang sa atin mga kapatid, huwag kang mawalan ng pananampalataya. Tinatawag tayong mga mananampalataya. Amen. Hindi tayo biktima. Tayo ay mga mananagumpay. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Binigay niya ang iyong anak na si Kristo Jesus para patunayan sa iyo, mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ito pa kaya? May daan nga, kamatayan nga na pagtagumpayan. Kasalanan nga, hinugasan ng dugo. Yan pa kaya hindi mo mapagtatagumpayan? Sinasabi mo na, Lord, hanggang dito na lang yata ako. There is a way. We have a God. Hallelujah. Everybody say, I have a God. There is a way. Again, ang tanong ko, Lord, where is wisdom in this? Pero hindi ko kinakalimutan, kahit hindi ko makita yung daan, hindi ko kinakalimutan na meron Diyos. Meron akong Ama. Hindi ko kinakalimutan na somewhere, there is a way. Amen. Kahit hindi ko pa makita. Isang buwan na, hindi mo pa rin nakikita. Isang taon na, hindi mo pa nakikita. Hindi ko pa nakikita. Pero alam ko, meron daan. Sapagkat alam ko na ang Diyos, He declares the end from the beginning.
Amen. He makes a way where there is no way. His way is in the sea that no one have known. Meron daanan dito. Again, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na sa panahon ngayon, kung nag-i-increase man ang lahat, at even the more, kahit nga hindi nag-i-increase ang lahat mga kapatid, kahit hindi nag-i-increase, ang pananampalataya natin dapat nag-i-increase. Ano pa ang dapat nag-i-increase sa atin? Yung lakad natin sa pag-ibig nag-i-increase dapat. Alam ko na matutokso kayo na magtanim ng sama ng loob. Alam niyo kung paano yung tinatanim ang sama ng loob? Ang sama ng loob, pagkagalit kayo halimbawa, huwag niyo panatilihing galit. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung galit ka, huwag mong palipasin yung araw. Huwag kang matulog, tapos pagising mo, galit ka pa rin. Diyan yan siya na itatanim, ang sama ng loob. Kung galit ka, release mo. Aminin mo sa Panginoon, Lord, galit ako. Pero by faith, pinapatawad ko siya. Tapos lakad ka na. Amen. Kung bumalik ulit, Lord, I release forgiveness. Okay. Para hindi natatanim yung sama ng loob. Lakad sa pag-ibig. Kasi yun yung ating, sa panahon ngayon, yun ang mawawala sa tao. The love of many will grow cold. Pag-ibig. Ang tao ngayon, puro galit. Sa kalsada, galit. Sa restaurant, galit. Lalong-lalo na kapag sa pilahan. Sa pila sa ayuda. Pila sa Pitex. Pila sa mga sasakyan. Galit ang tao. Kaya paglalaban nila yan. Ang kanilang karapatan mo yan. Amen. But we all know anything except for love one another. Doon tayo makikilala. Ang sabi ng Panginoon, John 13, chapter 34 to 35, by this, all men will know that you are my disciples. Ano pa mag-i-increase sa atin? Yung pagiging mapagpasalamat natin. Being thankful. Ano pa yung mag-i-increase sa atin? Yung ating pagbibigay. So the more na lumiliit ang value ng pera, halimbawa ngayon, ang sabi nila 1,000 is, dati ang 1,000 mo daw dati ay parang 750 na lang ngayon. 750 pesos. Parang sabi ko, parang hindi naman. Parang 500 na lang. Di ba? Parang kalahati. Ang 1,000 mo ngayon, biruin mo. Anyway, kahit na yun ang nag-i-increase, huwag kayo, dahil sa umi-increase ang ating pananampalataya, nag-i-increase din ang ating pagbibigay dapat. Hinahamon ko yung sarili ko. Ako kahit na walang-wala, sa totoo lang, alam ng Diyos, hindi nyo lang maaaring alam, kung gaano ako kawalang-wala. Amen. Pero hinahamon ko ang sarili ko ng Panginoon, kung meron akong pagkakataon, bigyan mo ako ng seed, kahit wala ako, para sa akin, makapagtanim lang ako. Minsan yung pagtatanim, hindi ko rin iniisip na ako ay tatanggap pabalik. Gusto ko lang maging pagpapala. Ang tithes, covenant practice yan siya. Covenant natin sa Diyos at pagpapractice natin na hinuhubog nito ang ating mga puso at ini-align ang ating priority sa priority ng Diyos. Yun yung tithes. Kaya tinuruan tayo ng Diyos. Kung hindi mo ma-master yan, mahihirapan kang i-honor si Lord sa buhay mo. Kasi kahit sa finances mo,
In fact, ang finances mo, yun yung pinakamahalagang aspeto ng buhay mo. Kung tutuusin, bahagi yan siya ng buhay. So again, bilang pagpapaliwanag lang siguro, alam ko na maaaring alam, karamihan sa atin, alam na. So halimbawa, itong perang ito, 1,000, ang 1,000 ito bilang pagpapaliwanag, ito ay bahagi ng buhay mo. Kapag meron ka nito, ang ibig sabihin niyan, na ito, kaya ko nakuha ito, kasi nagtrabaho ako para dito. Ang iba, nagtinda ako ng balot dyan, para makakuha ako niyan. Nagtinda ako ng isda, ng gulay, para makakuha niyan. Kaya hirap na sila ibigay ito. Kasi bahagi yan ng buhay mo. Sa trabaho, pinagalitan ako ng boss ko dyan, para dyan. Kasi bibigay ko lang. Ganyan yan kahalaga, yung pera, para sa iba. Kasi bahagi ng buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your heart will be also. Ito yung pinakaunang test. Na kaya mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Kung hindi mo kayang ibigay ang pera mo sa Panginoon, naungkang ka, hindi mo may bibigay ang buhay mo sa Lord. Unang test yan. Nagsasabi ka lang, sasabihin ko sa inyo totoo, kasi ito tunay ito, real talk to, tunay na Kristiyano itong sinasabi ko sa inyo. Hindi ito mga Kristiyano na lingguhan lang. Pagkatapos taas-taas tayo ng kamay, halimbawa sa Panginoon, pagkatapos sa buhay natin, hindi nag-uunong nagpaparangal sa Panginoon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Hindi ito yun. At hindi ko kayo dadalhin doon. Kasi hindi ko kayo dadalhin doon sa i-fake lang natin yung Kristyanismo natin. Dadalhin ko kayo doon sa totoo na pag-aaral sa salita ng Diyos. Kung ano ang pamamaraan ng Diyos, yun yung pamamaraan niya. Gagawin natin. Hindi tayo kukuha ng portion sa Biblia, tapos ito lang ipapamuhay natin. Yung iba, ay hindi yan. Amen. So, yun yung honor natin. Kaya tinuturo ng Panginoon yan, honor the Lord with your substance and with the first fruit of all you're getting. O honor natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Pahalagahan natin ang Panginoon. Kasi lahat tayo, merong mga 10%. Mag-uumpisa ka, kalibaan, nagsa-sidecar ka lang, sidecar ka, meron kang 10%. Ano ba, yung kita mo, meron kang 10%. Kung magkano kinikita mo, meron kang 10%. So sa maliit, may bibigay mo, yung sinasabi ng Panginoon, he who can be trusted with little, can be trusted with much. Kung ang kita mo, sweldo mo ngayon, halimbawa, ngayon dati, nagkakarpintero ka lang. Meron akong mga kilala, dati walang sasakyan, walang motor, walang sasakyan. Dahil sa katapatan nila sa pagbibigay, eto proven to, hindi to biro-biro, hindi dinig-dinig. Dahil sa katapatan sa pagtatites, sa pag-honor sa man of God, at sa church na ginagalawa nila, ibig sabihin sa church, kung ano pa man ang mga sacrificial na mga giving sa church, halimbawa building, nagbibigay, nag-honor. Inuuna. Kasi tested na ang finances nila, nagpapakita na ang puso nila ay walang humahawak na iba sa puso nila, kundi ang Panginoon. Napapatunayan sa finances. Amen. Pamalaki-laki din, pastor, yung binigay ko. Nagbigay ako ng 2,000 2,000, pero tatanungin kita, magkano yan kumpara doon sa kinikita mo? Yun yung tanong. Amen. Kasi kung merong nagbigay na 50 pesos, pero ito ay 10% ng kanyang kinita, mas malaki pa yan kaysa sa binigay mo na 2,000. Amen. So, hindi yan siya patungkol sa pera. Hindi yan siya patungkol sa kung gaano kalaki ang ibinibigay mo. Patungkol yan siya kung paano mo ino-honor ang Diyos sa puso mo. Amen. So, ang tithes, hindi siya dinidiminish. Amen. Hindi din siya dinadivert. Hindi siya, doon ko ibibigay ang tithes ko. Merong iba,
Merong church, tawag nila. Sinong pastor mo? Si pastor ganito. Pero ang church, ang tithes napupunta sa iba. Yun yung tawag doon, diverted ang tithes. Merong iba, dinidelay ang tithes. We don't delay the tithe, we don't divide the tithe. Hindi din natin dinidivide yung tithes. Hindi mo hinahati. Ay, bibigay ko doon yung kalahati, bibigay ko dito ang kalahati. Kamag-anak ko naman yun, pastor. At saka meron din akong group doon, pastor. Dumaten din ako doon. Ang tithes pagtuturo ng kung pag-a-align ng priority mo. So, yan yung unang ituturo niya sa'yo. Amen. Ang unang ituturo sa'yo ng tithes, huhubugin niya ang puso mo, i-align yung priority mo, at of course, ang tithe ay nagsusustain ng gawain ng Diyos sa iglesia. Sabi ng Panginoon sa Malakay, that there may be food in my house. Tapos, ang offering ay iba. Iba ang offering. Ang tithes ay 10%. May tuturo ko lang. Pag naituro ko sa inyo, nasa inyo ang pagpapasya. Nasa inyo ang pagpapasya. So, kayong bahala kung susundin nyo, pero yun yung sinasabi ng Panginoon. Right? Katulad ng kung paano ang pagpapatawad. Tinuturo natin, pero ikaw pa rin magpapasya. Ang offering ay may tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay pagbibigay doon sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. So mag-o-offer ka halimbawa, magbibigay ka doon sa mga mahihirap. Giving yun siya. Isang klase ng giving. Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 7, he who has pity on the poor lends to the Lord, and He will pay back what we has given. So kapag maawain ka sa mga nangangailangan, ang tawag ng Biblia dyan, parang pagpapahiram kay Lord. Hindi ka niya pagkukulangin. Proverbs 28:27, he who gives to the poor will not lack. Pero tingnan niyo ang kasunod, but he who hides his eyes will have many curses. Yan yung pagtuturo, ang pagbibigay na ito ay pagtuturo sa atin. Ito ay nasa puso ng Panginoon. Pagtuturo sa atin ng Panginoon, ito ay tinatawag na compassion giving ito. Compassion-driven giving. Ito ay pagpapakita ng nature ng Diyos na ang Diyos ay mahabagin. Maawain. Hindi ito ang tithe. Ito ay isa tinatawag na pagiging mapagbigay ng higit kaysa doon sa tithe. Ang tithe, hindi rin ito tithe. So, hindi mo babawasan yung 10% mo para ibigay doon sa mahihirap. Hindi yun. Amen. Proverbs chapter 3:27-28, meron sinasabi, sa Message Bible, never walk away from someone who deserves help. Sa verse 28, don't tell your neighbor, maybe sometime or some other time, or try me tomorrow. When the money is right there in your pocket. Huwag mong sabihin, bukas na lang siguro, balik ka. Pero ang pera nasa bulsa mo. Yung pangalawang uri ng pagbibigay ay yung pagbibigay sa ating fellow believers. Makikita naman natin ito. Isang scripture lang, bibitawan ko na lang siguro, sa Acts chapter 11, verse 27-29. Ito yung pagkakaloob sa ating mga kapwa mananampalataya. And in those days, prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout the whole world. So magkakaroon ng tagutom. May dumating na isang propeta na nagsabi na magkakaroon ng tagutom sa buong mundo. So sa lahat ng lugar, which also happened in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. So pansinin ninyo ito. Ang sabi ng propeta, magkakaroon ng tagutom saan? Halimbawa, pagpalagay natin sa buong Pilipinas. Ay? Sa buong Pilipinas, magkakaroon ng tagutom, sabi ng propeta. Ang ginawa
ng mga mananampalataya sa In Christ Ministries, ayon sa kanilang pangangailangan, nag-ipon kaagad sila ng maipapadala doon sa mga taga Cavite. Sa amin din yun. Kasi alam nila na magkakaroon ng tagutom doon. Pero dito din ay magkakaroon ng tagutom. Pero ang ginawa nila, nag-ipon sila para sa kanila. Hindi para sa kanila sarili. Ibang klase yan. Kasi yun yung honor. Makikita mo, amen, ang kanilang pagbibigay ay base sa pag-honor. Base sa pagkilala na hindi kanilang sarili muna ang kanilang inisip. Ang pangatlong klase ng pagbibigay, at doon na tayo magtatapos dito, ay yung pagbibigay na naayon sa honor sa men and women of God. Galatians chapter 6 verse number 6, pag-honor rin siya, pagpaparangal. Let him who is taught the word share in how many things? In all good things with him who teaches. Ibinabahagi ang buhay doon sa mga nagtuturo sa kanila. Bakit? Bakit nila ibinibigay, sinishare ang lahat ng kanilang mga, kung anong tinatangkilik nila, katagumpayan nila, financial nila ng mga nararanasan, financial success. Ang gusto nilang pagpalain yung man of God. Bakit nila ginagawa ito? Kasi ito ang nagtuturo sa kanila ng pamamaraan to profit. Ito ang nagbibigay sa kanila, nagpapaliwanag ng mga panukala ng Diyos sa buhay nila. Ito yung nagpapalago sa kanila. Maaaring sa kanilang employer na pagpapala sila financially, subalit alam nila na ang tunay na pagpapala ay yung pagpapalang spiritual na naibibigay ng mga spiritual authority sa buhay nila. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Believe in the Lord your God, you shall be established. Maniwala ka sa Diyos, you trust Him, you trust in His character, you trust in His faithfulness, you trust His covenant, may establish ang buhay mo, masastabilize ka, hindi ka matitinag, masisecure ka. Amen. You shall be established. Meron kang stability in crisis, meron kang clarity sa confusion, meron kang courage kahit na dumating yung mga uncertainty, meron kang peace kahit na merong chaos kasi established ka. Nagtitiwala ka sa Diyos. Pero ang pangalawang part niyan, believe His prophets and you shall prosper. So ang nais ng Panginoon sa atin, hindi lang tayo ma-establish, ma-secure, kundi tayo ay umusad. At ang pag-usad ay nandoon sa paniniwala natin. Believe His prophets, you shall prosper. Yung word na prosper, again, word na prosper is to advance, to succeed, to move forward. So hindi ka lang siya ma-establish, na matibay kang nakatayo. Ang nais ng Panginoon sa iyo, mag-increase ka, umusad ka. Sino naman, papaliwanag ko lang ng konti ito, sino ang equivalent ng ating mga prophets noon? Ang mga prophets, believe in the Lord your God and you shall be established, believe His prophets and you will prosper. Sino ang prophets sa ating kapanahunan sa ngayon? Sa ating kapanahunan sa ngayon, ang mga prophets ay yung those who speak under God's authority. Yung mga tinawag ng Diyos. Sabihin natin tinawag ng Diyos, na nagsasalita, kapag tinawag ng Diyos, nagsasalita ng authority ng Diyos. They speak the word of God to you. Yun yung mga tinawag ng Diyos. Yun yung mga prophet equivalent noon na prophets in the Old Testament, sila ngayon. Ang tawag sa kanila sa ating kapanahunan sa ngayon is streamline natin yung tinatawag ng mga fivefold ministry gifts. Sila yung sa Ephesians chapter 4, 11, 12 to 13 na sinasabing, it was Jesus, when He ascended on high, He led captivity captives, and He gave gifts to man. Ano itong mga gifts na ito? He gave gifts to man. And He Himself gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, until we come
we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, mature. So ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay makikita mo, hindi ka lamang nagkakaroon ng financial na pagpapala, kundi ang tunay na pagpapala ng Panginoon sa iyo ay ang paglagong spiritual. Amen. Kaya sabi ng Galatians chapter 6 verse number 6, anong sinasabi? Na let him who is taught of the word share all good things to those whom sa kanyang mga teacher. Amen. Kasi ito yung tunay na magbibigay sa atin ng pagiging established natin, at sila yung gagamitin ng Panginoon upang tayo ay tunay na mapagpala sa buhay, hindi lamang sa ating mga finances. Sa panahon sa ngayon, mga kapatid, wala tayong panahon na dapat sayangin na. At ang desire ko sa Panginoon, ang bawat isa sa atin, lumago, magamit ng Panginoon.